Gising na! Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Makalalad. Markado! Magandang madaling araw mga kapuso, ngayon po'y Biyernes, ika-6 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Tara na't markahan ang mga balitang dapat niyong malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado kung inyong kapuso, Mark Makalalad. Markado! Sa latag ng ating mga balita, alamin muna natin ang update sa Bagyong Basyang. Super Radio, DZWD, Bantay, Bagyo! Nasa kabilang linya natin si Leanne Loreto, weather specialist ng Pag-asa. Leanne, magandang umaga sa iyo. Yes po, magandang umaga po Sir Mark at sa lahat po ng ating mga tigas-baybay. Sa ngayon nga po, ay itong si Bagyong Basyang ay nasa may landmass na po ng Mindanao, sa may vicinity ng Cabadbaran City, Agusan del Norte. Kagabi nga po, 11:50 p.m., ito po'y naglandfall sa may Bayaba, Surigao del Sur. At ngayon, tinatawid na nga po ang northern and eastern parts ng Mindanao. Inaasahan natin ngayong araw ay possible tumawid po ito sa may Bohol Sea at maaari nga pong lumapit or maglandfall muli sa may Camiguin or Siquijor and the southern part po ng Cebu and Negros Oriental. Inaasahan naman po natin within the next or mamayang gabi naman ay tumawid din po ito sa may Sulusi at lumapit nga po sa may areas dito sa may Western Visayas and Negros Island region at masihina bilang isang tropical depression na lamang at mag-west-northwestward patungo sa may Northern Palawan hanggang bukas. Ngunit inaasahan natin dahil sa interaction nito sa mga landmass or mga isla dito sa may Visayas area and sa may Palawan, possible mas humina pa ito at by Sunday, dito po sa may West Philippine Sea ay mas humina bilang isang low pressure area na lamang and possible din po mag-dissipate na lamang po ito sa loob ng ating area of responsibility. Ngunit ngayon, ito po ay may taglay na pong hangin na abot sa 65 kilometers per hour, so mas humina po ito compared po for the past 3 hours and may gustiness naman po na 90 kilometers per hour. Kumikilos nga po ito pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour at inaasahan nga po natin na habang tinatawid pa rin nga po yung mga lugar dito sa Mindanao area ay mas hihina pa rin po ito or yun nga po yung kanyang taglay na hangin. Ngunit sa ngayon, nakataas pa rin po ang wind signal number 2 sa may southern portion ng Southern Leyte, Bohol, southern portion ng Cebu, Siquijor sa may Negros Oriental, southern portion ng Negros Occidental, southern portion din na may Dinagat Island, Surigao del Norte, northern and central portions ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern and central portions ng Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, eastern portion ng Misamis Occidental, maging dito din po sa may Iligan City. So sila po yung makakaranas ng pinakamalalakas na mga pag-ulan nitong si Bagyong Basyang. Aside po dyan, nakataas pa rin po ang wind signal number 1 sa may southern portion naman ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan, kabilang po ang Calamian, Cuyo at Cagayan Silio Island sa may southern portion ng Masbate and eastern Samar, maging dito din po sa may Samar, Biliran, Leyte, for the rest of southern Leyte, Cebu, Negros Occidental din, sa may Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, and Antique, maging sa nalalabing bahagi din ng Dinagat Island, Surigao del Sur, Agusan del Sur, sa may northern portion ng Davao Oriental, and Davao de Oro, maging sa may Davao del Norte, central portion ng Bukidnon, for the rest of Lanao del Norte, Misamis Occidental, and also sa may Lanao del Sur, eastern and central portion ng Zamboanga del Norte, northern and central portions ng Zamboanga del Sur, at sa may northeastern portion ng Zamboanga, Sibugay. So up to 61 kilometers per hour naman po ng mga bugso ng hangin ang maaari nilang maranasan dyan. Ngunit sa ngayon nga po, ay malaking bahagi na po ng Visayas and Mindanao ay may mga dalang ulan itong si Bagyong Basyang and possible din po dito sa may Bicol region and some parts of Mimaropa ay makakaranas din po tayo ng mga pag-ulan dahil sa outer rain bands naman nitong si Bagyong Basyang. At nakataas pa rin po ang ating gale warning dyan po sa may eastern and central seaboards ng Visayas and sa may northern and eastern seaboards ng Mindanao. So bawal pong pumalaot and automatically po kung may wind signal po tayo, suspended na po yung ating mga sea travel. Aside po dyan yung amihan natin umiihip sa may Luzon,
So possible pa rin po yung malalamig na temperatura ngayong madaling araw. At yun naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Dian Loreto. Maraming salamat sa iyo. Kompleto. Ayan, Miss Lian Loreto, weather specialist ng Pag-asa. Super Radio DZWD Bantay Bagyo. DLG pinaghahanda ang mga lokal na pamahalaan sa posibleng epekto ng Bagyong Basyang, partikular na dyan yung mga nasa landslide at flood-prone area. Sa utos ng DLG, pinamomonitor ang antas ng tubig sa mga ilog at pinababantayan ng mga flood-prone barangay sakaling kailanganing magpatupad ng preemptive evacuation. Hinimok din ng kagawaran ng mga punong barangay na pagganahin ang kanilang listo sikap system para sa koordinasyon sa City o Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Markado! Negros Island Region, maagang naganda para sa posibleng pananalasan ng Bagyong Basyang. Kapon agad nagpatupad ng preemptive evacuation sa ilang lugar sa rehiyon. Ayon kay Merihel Datoon, Information Officer ng Office of Civil Defense Negros Island Region, partikular na yan sa bayan ng Valladolid, sa Negros Occidental at sa bayan ng Ibi Magkalona. Inabiso na rin pang ilang lugar malapit sa Bulkang Kalaon sa Negros Island na maghanda dahil sa posibleng flash flood. Markado! Mahigit 6 na rang pasahero stranded sa mga pantalan sa Central Visayas. Kasunod yan ang pagsuspende ng Philippine Coast Guard sa biyahe ng mga barko dahil sa Bagyong Basyang. Base sa report mula Coast Guard District Central Visayas, 632 ng mga pasahero stranded sa mga pantalan. Stranded din ng 55 vessels, isang motor bangka at 409 rolling cargos habang nakasilong sa mga pantalan ang 77 vessels at 26 motor bangka. Markado! Mga pamilyang inilikas sa Surigao del Sur, siksika na sa evacuation centers. Yan ay bago pa man ang inaasahan na pagtamaroon ng Bagyong Basyang. Bago ito naramdaman ng magdamag na ulan sa probinsya sa nakalipas na magdamag. Sa isla ng Mahaba, nasa 104 na pamilyang inilikas habang pinagbabawal na rin ang pagpalaot ng mga mangingisda. Markado! Preemptive evacuation sa Caraga Region maagang isinagawa kahapon dahil sa paghanda sa posibleng paghagupit ng Bagyong Basyang. Ayon kay Carlo Boneta Becerra, Information Officer ng Office of Civil Defense Region 13, umabot ng mahigit 1,800 pamilyang kanilang nailikas kahapon sa Caraga Region. Katumbas ito ng 6,115 na individual na pansamantalang pinalikas sa 37 evacuation center sa rehiyon. Kasabay na tiniyak ni Becerra na sapat ang mga family food packs at hygiene kits na ipamamahagi sa mga maapektuhan ng bagyo. Markado! Samantala, kauna-unahang Oplan Baha Summit isinagawa ng DPWH sa Maynila. Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang summit na dinalahan ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Sinabi ni Dizon na layo nitong paigtingin at palawigin ng Oplan Contrabalance sa utos ng Pangulo para matiyak ang kahandaan ng pamahalaan sa pagdating ng tag-ulan. Binigyan din ng kalihim na maraming maaring gawin upang maresolbang baha nang hindi kinakailangang gumastos ng bilyong-bilyon ang pamahalaan. Markado! Senate President Tito Soto pinabulaanan. Ito, ibang mga balita na tayo mga kapuso. Senate President Tito Soto pinabulaanan na nagkasundo sila ni Senadora Loren Legarda sa term sharing. Ayon kay Soto, hindi tamang termino ang term sharing lalo't hindi naman nila paghatiad ang Senate presidency sa halos 3 taon nito sa ika-20 Kongreso. Pawanag ni Soto na pagkasundo ng majority block na paupin si Legarda bilang Senate President bago matapos ang termino nito sa Senado sa 2028. Nagsimula niyang ideya sa biroan at mayroong grupo na gustong magkaroon ng unang babaeng Senate President. Markado! Senador Loren Legarda hindi na kumbinsi ng minorya para agawin ang liderato ng Senado. Sa panayam ng Super Radio DZWB kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, nabatid na si Legarda ang tinangkang kumbinsihin ng minorya na ipalit kay Senate President Tito Soto. Pero ito anya ay sa pamamagitan ng power sharing agreement sa minorya. Hindi mo naubra ang pagtatangka ng minorya nung hindi kumagat sa Legarda sa kanyang sinusulong na kasunduan kaya hindi nangyari ang kudeta sa Senado. Markado! Nag-leak na draft report naman ng Blue Ribbon Committee posibleng dahilan ng tangkang kudeta sa Senado. Yan ang paniniwala ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kasunod ng umugong na pagtatangka sa liderato ng Senado. Sa naturang draft committee report, inirekomendang kasuhan ng kriminal at administratibo si Senator Jinggoy Estrada, Chis Escudero at Joel Villanueva na sinasangkot sa anomalya sa flood control project. Lawanag ni Lacson, posibleng naalarma ang ilan nilang kasamaan sa naturang rekomendasyon na nagpakita na wala silang nakuhang proteksyon sa kasalukuyang liderato ng Senado. Markado!
For future proceedings naman sa mga mamahaling sasakyan na inuugnay, kay dating Congressman Zaldico minamadali na ng Bureau of Customs. Ayon kay Atty. Renato Paraiso, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CACC at Chairman ng Technical Working Group for Asset Recovery ng ICI, kapag dito tumugod sa deadline ang mga nakarehistrong may-ari ng luxury vehicles, maaari nang i-forfeit o tuluyan ng samsamin ng gobyerno ang mga sasakyan para maibenta ng gobyerno. Inalala umano ng ICI ang patuloy na pagbaba ng value ng mga sasakyan dahil nasa open parking area. Markado! International Criminal Police Organization o Interpol kumikilos na para matuntun si dating Congressman Zaldico. Yan ang kinumpirma ng NBI matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban kay Ko na nahaharap sa kasong may kaugnayan sa Manay Ghost Flood Control Project sa Oriental Mindoro. Ayon sa NBI, humingi ng karagdagang dokumento ang Interpol mula sa Department of Justice, Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan para sa hinihinging red notice laban kay Ko. Sa huling impormasyon, nasa Stockholm, Sweden si Ko nung nakarang buwan na talabas sa unang napaulat na siya ay nasa Portugal. Markado! Samantala, water assets na konektado sa mga personalidad na sangkot sa anomalya sa mga flood control project na diskubre. Ayon kay Atty. Renato Paraiso na Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o ICC at Chairman ng Technical Working Group for Asset Recovery ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, kinabibilangan ng water assets ng mga boats o bangka at yate na sinilalim na sa freeze order. Ukol naman sa mga eroplanong iniugnay kay dating Congressman Zaldico, hinihintay na lamang umuno ang kautosan ng korte para sa seizure, bagaman frozen na o hindi na pwedeng ibenta. Markado! At motion ni dating Senador Bong Revilla Jr. na mailipat sa PNP Custodial Center sa Kamkrame sa Quezon City, hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division. Sa resolusyon ng Sandigan Bayan, nakasaad na walang basa ng claims ni Revilla na mapanganib, may harassment o may banta sa kanyang buhay sa kulungan kung saan siya nakapiit ngayon. Dahil dito matali si Revilla sa New Quezon City Jail Dormitory sa Payatas, Quezon City, kung saan kasama niyang ibang akusado sa kasong malversation na may kaugnayan sa 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Markado! Under renovation ng PNP Custodial Center. Tanggap muna tayo ng balita sa labas ng himpilan. Babae sugatan sa Pandacan, Manila ng matamaan ng ligaw na bala. Bakit naman may ligaw na bala? Alamin natin sa ulat ni Rod Vega. Rod, pasok ko. Sugatan na isinugod sa ospital ang isang 25 anyos na babae matapos matamaan ng bala sa paa sa barangay 867, Zone 95, Pandacan, Manila. Ayon kay Barangay Captain Marlon Rivera, ang babae si alias Liza na dinala sa ospital dahil sa tama ng bala mula sa kalibre 45 baril. Inimbitahan naman ng mga pulis sa presinto ang kapatid ng lalaki ng biktima. Ito ay dahil sa kwento, Mark, ng ilang kapitbahay na namamarila ito ng daga at maaaring siya ang nakadisgrasya sa kanyang kapatid. Sa ilalim sa ballistic at parapin test ang kapatid na lalaki at inaalam naman kung may lisensya ito sa pag-iingat ng baril. Ako, si Rod Vega ng GMA Super Radio, DCWB dapat ito. Markado! Salamat sa ulat na yan, Rod Vega. At mga kapuso, yan pong unang bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo dahil magbibigay lamang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras, 13 minuto makalipas ang 3:00 ng madaling araw. Labanan ng fake news, dapat totoo. Markado sa Super Radio DZWB. Markado!
pages Super Radio DSWB, sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Meron din po kaming YouTube channel. Subscribe na po kayo para maging updated sa pinakabago at mga mainit po na mga balita. Kaya na lamang ito nakatutok sa atin. Gising na gising. Sina Cecil Liviro, sina Nelson Malinaw, Ate Tunina Fangon, good morning. Nandyan din sina Ate Lilia Cabritit, sina Sheroke, Ate Linda Zafra Miranda, at iba pa. Yan. Salamat po kay Nanay Grace, Nanay Dory de la Cruz, at kay Tita Cora Santo Tomas. Sa mga motoristang naman po ng kalsada, ingat-ingat po tayo saan man tayo papunta. Markado! Balik tayo sa balitaan. 18 minuto na makalipas ang alas 3 ng madaling araw. Ilang senador iginitang pagtuloy ng unang eleksyon para sa parlamentaryo ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ayon kina Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at Senator J.V. Ercito, posibleng sumiklab ang mga arasan kapag nagtagal ang political uncertainty sa BARM. Sinabi pa ni Ercito na 7 taon nang naghihintay ng eleksyon ang mga taga-BARM. Ipinalala pa ng senador na pundasyon ng matatag at lehitimong gobyerno ang pagkakaroon ng karapatan at ng mga tao roon na bumoto at pumili ng kanilang leader. Markado! Pagtatakda naman ng petsa ng eleksyon sa BARM, dapat pag-aralang mabuti. Yan ang igiti COMELEC Chairman George Garcia sa harap ng urong sulong na pagtatakda ng kauna-unang parliamentary election sa BARM. Pagkaman pabor ang COMELEC na may urong sa Setyembre ang BARM elections, kailangan pa rin niya itong pag-aralang mabuti dahil hindi mabubuong 3 taong termino nang mahalal kung magkakaroon ulit ng eleksyon sa 2028. Kung sa 2029 naman idaraos ang eleksyon, hindi niya masusunod ang utos ng batas na dapat sabay-sabay ang lahat ng national at local elections. Markado! Mga produkto at serbisyo bahagyang bumilis nitong Enero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa 1.8% noong December 2025, tumaas sa 2% ang inflation rate nitong Enero. Pero mas mababa yan kumpara noong Enero ng nakarang taon. Paunahing nakapag-ambag sa pagbilis ng inflation nitong Enero ang singil sa tubig, kuryente, LPG, at iba pang petrolyo, renta sa bahay at pagiging serbisyo sa mga restaurant at accommodation services. Ito yung mga tinatawag na non-food inflation. Kaya nga yung DepEd kahapon may pahayag din sila yung pamahalaan patuloy yung paggawa ng mga paraan at takbang para matugunan po ito. No? Hindi lang sa pagkain dapat yung matutukan. Kasama sa nabanggit yung sektor ng enerhiya. Ayan. DOE yung bahala dyan. At syempre yung sa kuryente, ang ERC naman. So may mga hakbang na nang ginagawa para matugunan po yung tumaas na non-food inflation. Markado! 2% ang inflation rate nitong buwan ng Enero, pasok sa pagtaya naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa BSP na tiling banayan at nakaangkla sa target ang pananaw sa inflation ngayong 2026 at sa susunod na taon o 2027, inaasang abot ang inflation sa target na 3.0% plus 1.0% percentage point. Ayon sa Monetary Board, humina ang pananaw sa paglago ng lokal na ekonomiya at bumaba ang business sentiment dahil sa mga issue sa pamamahala sa bansa at kawalan ng katiyak at sa pandaigdigang patakaran sa kalakaran. Markado! Programang Benteng Bigas meron na. Nakarating na rin sa Tawi-Tawi. Ito ang inanunsyo ni Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Attorney Genevieve Guevara ng Department of Agriculture. Ayon kay Guevara, ang Tawi-Tawi ay mahalagang bahagi ng kanyang hangarin na tiyakin ang sapat, abot kaya at dekalidad na bigas para sa bawat pamilyang Filipino. Ikinalagod naman ni Tawi-Tawi Governor Ismael Sali ang rollout ng programa sa kanilang lalawigan na malaking pakinabang para sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Markado! DILG tinututukan naman ng 2 politikong nasa likod ng ilegal na paggawa ng sigarilyo sa Pampanga. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, mula sa Hilagang Luzon ang 2 politiko na financier umano ng sinalakay na ilegal na paggawaan ng sigarilyo. Hindi muna pinangalanan ng kalihim ang 2 politiko habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Matanda na itong Enero 28, sinalakay ng mga otoridad ang pabrika ng Barangay Panipuan sa Mexico, Pampanga kung saan tumambad ang kahong-kahong sigarilyo o raw materials, peking PIR stamps at mga makina sa paggawa ng sigarilyo. Ang mahirap, doon sa pabrika na sinalakay na yan, yung mga itsura ng sigarilyo, kaparehas doon sa mga nasabat na sigarilyo sa Batangas nung 31 ng December, nakarang taon. 1.1 billion pesos yun, hindi mo nagkakamali. At doon din sa Malabon, same marking din yung nakita. So may mga hinala na baka mamaya doon galing doon yung mga sigarilyo na yun. At ang malala,
Kaya naman pala namamayagpag yung mga illegal na sigarilyo dahil po merong mga politiko rin ang nasa likod. So kahapon, 2 yung natukoy. Hindi nabanggit yung sino ba ito? Yung pagkakanalan, pero 2 na politiko ang posibleng mastermind sa likod po niyan. Markado! Patas na pagtrato naman sa lahat ng mga miyembro ng Kamara ay pinanawagan ni Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal. Ginawa ni Nazal kasunod ito ng pagpapataw muli ng 60 araw na suspensyon kay Cavite Representative Kiko Barzaga. Ayon kay Nazal, ang suspensyon ay mabigat na parusang pansamantalang nagkakait ng representasyon para sa mga nasasakupan ng sinumang kongresista. Dagdag ni Nazal, dapat bigyan ng pagkakataon para sa pagtatama kay Barzaga o sinumang miyembro nang hindi kailangang maapektuhan ang kanilang mandato. Markado! US Embassy sa Pilipinas nagpaalala sa kanilang mga kababayan na narito sa Pilipinas kaugnay sa ikakasang kilos protesta sa lungsod ng Maynila. Sa abiso ng US Embassy, pinapayo ng kanilang mga mamamayan na umiwas at huwag makilahok sa mga pagkilos o pagtitipon na maaaring mauwi sa karahasan. Bigyan din na maaaring ikonsidera na paglabag sa immigration law ang paglahok ng mga dayuhan sa mga protesta o mass demonstration. Batay sa impormasyon ng embahada, inaasahan ng magtitipon-tipon ang mga relista sa Calao Avenue sa Maynila mamayang alas 9 ng umaga at magmamarcha patungo sa Embahada ng Amerika sa Rojas Boulevard. Markado! Opisina naman na dating pinamumunuan ni Finance Secretary Frederick Go binuwag na. Tuloy ng binuwag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs o OSAPEA na dating pinamumunuan ni Finance Secretary Frederick Go. Sa bisa ng Executive Order No. 108, ililipat at isama na sa Office of the Executive Secretary ang lahat ng tungkulin ng OSAPEA. Lalawak yung kapangyarihan, yung sakop. Kasama sa ililipat ang mga dokumento, gamit at mga kawani ng OSAPEA alansunod sa umiiral ng mga batas at patakaran. Markado! Tagapagsalita naman ng Department of Health na bigyan ng promosyon mula sa dating Assistant Secretary, ngayon ay Undersecretary na si Dr. Albert Francis Domingo. Pirmado ni Pangulong Bongbong Marcos ang appointment paper ni Domingo bilang Undersecretary. Nilagdaan nito sa petsang January 30, 2026. Markado! Umuugong na pagpapalit ng namumuno sa Department of Tourism pinabulaanan ng Malacanang. Ayon kay Special Officer Undersecretary Claire Caso, hindi na pag-usapan sa Malacanang ang anumang pagpalit sa liderato ng Department of Tourism. Tugunin ito ng palasyo matapos kumalat sa social media mga balitang papalitan si Department of Tourism Secretary Cristina Frasco. Nauna nang sinabi ng Malacanang na hindi na magpapatupad ng balasahan sa hanay ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Markado! Nag-ugat yan dun sa mga issue na puro mukha niya yung nakikita. Self-promotion yung nangyayari sa halip na promotion dun sa ating mga tourist destinations. Diba? Naalala niyo yun? No? Maraming mga batikos din na umabot dyan sa Department of Tourism. Kaya yung mga nagpakalat ng mga netizen, mga malilikot ang mga utak. Kung ginawa tuloy ang campaign, puro mukha niya na lamang. At iba pa. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos dumalo naman sa Telco Summit 2026. Sa kanyang talumpati, binigyang halaga ng Pangulo ang internet bilang galugod ng komersyo, pamamahala o governance, edukasyon, healthcare at maging ng national security. Tiyak ng Pangulo ang commitment ng pamahalaan para sa digital na bansa kung saan ang bawat Pilipino saan man naroroon maring magkausap, matuto, magtrabaho at magtagumpay. Patuloy din naman silang gagawa ng mga patakaran. Gagawing simple ang mga proseso at poproteksyonan ng digital infrastructure upang makaabot ang connectivity sa bawat komunidad. Markado! Mga puso, pahabol na report. 2 lalaki sa Kamanava dahil sa kasong grave threats. Arestado. Ayan, ang detalye hatid ni Rod Vega. Rod? Na-aresto ng mga tauhan ng Northern Police District sa magkaiwalay na lugaran, dalawang may kasong grave threat at illegal possession of firearms. Ang unang suspect ay isang 33 anyos na lalaking construction worker na marulas sa Valenzuela na nanutok ng shotgun sa isang dumadaan lamang. Agad na nagkatakbo ang biktima at nakakita ng lumorondang pulis at nakapagsumbong ito na aresto ang suspect. Sa hiwalay namang insidente sa Nabotas, isang 24 anyos na lalaki na helper mula sa barangay NDBS proper ang nanutok din ng baril sa isang babae at nagbantang gagawa ito ng masama. Tempo namang napadaan ng mga patrol ng mga pulis na nakahingi ng tulong ang biktima. Ang mga suspect ay maharap naman sa mga kasong grave threat kasama na ang illegal possession of firearms.
Ako, si Rod Vega ng GMA, Superate, DCWB, dapat ito. Markado. Salamat Rod Vega at dyan na po nagtatapos ang ating balitan. Salamat mga kapuso. Ang tabayanan, umaga na balita na kasama si Mao de la Cruz. Ang oras, 28 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw. Markado sa Super Radio DZWB. Markado.